Lalong is positioning his movement as the way to shake things up. Gusto lang nila i-maximize yung landscape sa kasalukuyan na merong emerging disenchantment dito sa mga nangyayari, lalo na sa corruption sa flood control. We're only talking about flood control. What about the bridges, the roads, the buildings? Yes, like, ang dami pa, di ba? Sara Duterte, our genius vice president, she had advice on flood control, di ba? Meron siyang advice, sabi niya, dahil parati siya bumibisita all around the world, she knows the best practices daw. Wow. Tahimik si Bato. Lalo na after sagutin ni Diskaya na nagsimula siya noong 2016 na magkaroon ng kontrata sa gobyerno. Di ba? Tahimik na rin si Bongo nung lumabas sa mga news outlets na noong 2017 yung company ng kanyang tatay, si LTG Builders, ay may kontrata with the Diskaya Group. Napaka self-righteous ng mga senador. Na banat ng banat, nakakadiri kayo, no? Di ba? Ngayon parang bumabalik sa kanila yung kanilang kinakadirian. Welcome back dito sa latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. Kasama natin ulit si Secretary Ronald Llamas. Sa dami niyang mga epithet, mga nicknames. Ang tawag ko na lang sa kanya, and national treasure. Buhay pa naman. But, walang treasure. Kasi si Ramos, may sinulat ako before, Ramos, best president ever ba? May question mark. Tapos nag-message si Ramos, bakit? Patay na ba ako? And then, Ilocano din, di ba? Yung kaibigan ko yun. Sobrang kulit ba? Panggalatok. Sabi niya, bakit patay na ba ako? Bakit ganyan ang sinulat mo? Sabi ko, kabalingasa. Yung Ilocano. I love that guy. Amazing. Honestly, I think Ramos and Pinoy were the best president. Am I wrong? Yeah. I mean, they're not perfect, obviously. Yeah, tsaka magkaiba yung panahon, no? Magkaiba yung panahon, tapos, conditions. May strengths tsaka weaknesses. Sure. Halimbawa, yung mga independent power producers ni FBR, hanggang ngayon, dala-dala natin yung burden na yun, di ba? Pero nung nangyari kasi yan nung panahon niya, meron talagang energy crunch, no? Ang problema, tingin ko, mali yung kontrata. Mali yung privatization process. Na kahit hindi mo ginagamit, babayaran mo. Di ba? Something really went wrong during that time. But I'll tell you what, sir. There's one thing that I learned from the Ramos episode. I don't know, was it his former national security advisor? Someone said something like, I won't name names na, para durugin yung mga oligarchs na ayaw mag-open up, they had to use intel. Basically say, if you don't open up, we're gonna... Hindi, makakuha niya. Ang model kasi magaling siya sa ganyan. Ang model niya noon, tiger economy. Yeah. No? Kaya aggressive Siyempre, dapat.